Nandito tayo ngayon sa loob ng ating Mitsubishi Destinator GT variant. So ito yung top of the line model natin. So ngayon, i-experience natin yung first hand na handling netong ating Destinator. So guys, welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video, meron tayong special content na ibibigay ko sa inyo presenting our newest lineup dito sa Mitsubishi family namin, ang ating 2026 Mitsubishi Destinator. So, ano nga ba ang Mitsubishi Destinator? Ang Destinator ay perfect combination ng power ng Montero Sport, tech features ng X-Force, at fuel efficiency ng ating expander, all packed into one SUV, our new Destinator. So panoorin nyo guys, i-discuss natin kung ano nga ba yung specification at features na itong ating Mitsubishi Destinator. Samahan nyo ako. Tara, let's go. Tingnan natin kung ano nga ba yung nandito sa ilalim ng ating hood. So, ang ating engine dito sa ating Destinator ay 4B40. So, ito ay 1.5 liter, 4-in-line, dual overhead camshaft with MyVec technology. At ngayon guys, equipped na tayo ng turbocharge. At hindi lang yan, meron na tayong water-cooled system dito sa ating engine. At meron na rin tayong Atkinson cycle at dual injector na rin tayo dito sa ating Destinator. Ano nga ba meron dito sa ating engine? So, simple lang, nakakapagbigay ng mas malakas na performance, engine performance, at mini-maintain pa rin natin ang ating fuel efficiency. Para sa ating horsepower, meron tayong 163 at meron din tayong 250 Newton meter of torque. Meron tayo 163 horsepower at 200 Newton meter of torque paired with a CVT transmission para sa smooth acceleration, kaya effortless na ang ating gear shift sa city man or highway driving. Itong Destinator ay naka front wheel drive para mas predictable ang handling at lesser maintenance. Pagdating dito sa ating harap ng ating Destinator, syempre hindi pa rin mawawala yung dynamic shield front fascia concept ng ating mga Mitsubishi unit natin. Para dito sa ating headlight, meron tayong LED T-shaped headlight na nagbibigay ng better visibility at energy efficient. At guys, mapapansin natin napakaangas at sungit ng ating headlight na nagbibigay ng aggressive character dito sa ating bagong unit. Makikita natin ang honeycomb grille, nagbibigay ng sporty at elegant look, habang ang rugged front bumper naman ay nagbibigay ng bold at tougher look sa ating unit. Punta naman tayo dito sa side profile ng ating Destinator. Una, mapapansin natin itong 18 inches, two-tone alloy wheels with 255 by 55 R18 tires na nagbibigay ng modern at dynamic design dito sa ating unit. Ang black fender arc molding at silver side seal garnish naman ay nag-enhance ng wide, sporty at proportion na dating ng ating Destinator. Para naman sa ating side mirror ay integrated na dito ang turning light at nandito na rin naka-integrate ang ating camera para sa multi-around monitor. Para sa ating ground clearance, meron tayong napaka-generous na 214mm, perfect para sa lahat ng road condition. Para naman dito sa ating roof, meron tayong piano black finish. So, continue siya hanggang pillar up to spoiler. So, ito pala ang ating OEM spoiler para dito sa ating Destinator na nagbibigay ng aerodynamics at sporty look sa ating unit. Para dito sa ating GT Destinator variant, equip tayo ng power kick tailgate. Try natin. Ayaw. Yon. So guys, ito kagandahan pag may mga buhat tayo na gamit, hindi na natin kailangang pindutin. May sensor na siya sa baba para automatic siyang tataas. So, ito guys, check natin yung likod. So, ito yung likod ng ating Mitsubishi Destinator. Unang-una, meron tayo ditong storage. Yan. Then, yung access natin sa spare tire ay nandito. Plus, wala dito yung, tools niya, nasa kabilang side. So,
mounted na dito parang sa mga expander natin, yung tools and jack natin. And then, try nating i-fold tong upuan natin. So, katulad ng expander guys, ganun pa rin naman yung pag-fold niya. So, napakaluwag ng ating third row seat dito sa ating Mitsubishi X-Force. On both sides, may makikita tayo ng mga cup holders, may seat belt tayo. At kagandahan guys, meron na tong abang na USB sa yung Type-C na charging port. Ayan. So, hindi na natin kailangan ng converter. At guys, para sa ating dome light, naka-LED na rin tayo. Yan. Tapos meron tayong exclusive na aircon vent para dito sa third row seat. So yan guys, ito yung pinaka likod natin dito sa ating Destinator. Try natin upuan. So napakaluwag. So kahit humiga ako dito, kasyang-kasya pa rin tayo. So guys, sobrang sulit na ito. Sa mga naghahanap ng malalaking space, perfect para sa inyo to. Dito sa ilalim, may makikita tayo ng mga reflectors. At guys, ito makikita natin, ito yung sensor natin. Para ito sa rear cross traffic alert natin. So once na mag-reverse tayo, may i-assist tayo ng unit kung may mga sasakyan na paparting sa likod. Papakita ko naman yung loob at yung interior ng ating Destinator. So guys, una, dito sa side natin, makikita natin itong mga soft padded material na may material tayo na leather, and then yung mga controls natin para sa side mirror and controls natin sa window. Then dito po makikita natin naka Yamaha speaker na tayo. Meron din tayong mga speaker dito sa Twitter. And then dito po, unang-una itong seat natin ay electronic power seat adjustment na tayo. So may 8-way seat adjustment na ditong ating Destinator GT variant. And proceed naman tayo dito sa ating steering wheel. Meron tayong 3-spoke leather wrap steering wheel with tilt and telescopic option. Yan. Then guys, dito on the left side ng ating steering wheel, nandito yung control natin para sa audio natin. And then ito naman guys, yung control natin para sa information display natin. And then on the right side guys, sir, pakita mo po ito. Makikita natin, ito yung button natin para sa 360 camera. So mag-a-appear na dito sa monitor natin yung ating camera. Then, voice command, answer ng call, drop ng call. Guys, ito naman po yung adaptive cruise control. So, ang meron lang nito guys is yung top of the line model, which is itong GT model natin. And meron din tayong forward collision mitigation na sensor sa harap. So, once na makadetect tayo ng sasakyan sa harap, i-assist nitong Destinator na magkaroon ng braking system or ma-apply ng brake. And then, ito naman po para sa adaptive cruise control, yung mga options natin. And then, proceed naman tayo dito guys. So, katulad ng ating X-Force, meron tayong 12.3 inches na infotainment system display. Capable ito ng wireless, Android Auto, and Apple CarPlay. And pagdating naman dito sa ating air condition system, meron tayong dual zone auto climate control na may Nano EX technology. Meron din tayong dry mode at yung max cool. And then meron din tayong memory guys, pwede kayo mag-save ng mga settings nyo sa aircon. Yan po. Tapos dito po sa bandang baba, may makikita tayong mga charging port, may USB and then yung Type-C. And then meron tayong wireless charging dito sa baba. And then para sa ating gear shift naman, meron tayong CVT transmission, push start button. Meron tayong 5 drive modes. So, ang nadagdag ngayon sa ating Destinator ay yung tarmac. And then, para naman dito sa ating parking brake, equip tayo ng electronic parking brake with brake auto hold option. Yan guys. Tapos guys, dito, meron tayong center armrest. Meron tayong cooler dito sa loob. Yan guys. And then, para sa seat materials na ginamit dito sa ating Destinator, meron tayong combination of burgundy and black. And then para sa design, makikita natin guys, may mga butas yan. So, dagdag yan ng ventilation para hindi tayo mainitan masyado dito dahil napakainit sa Pilipinas. At guys, may makikita tayo ditong ambient light. So, meron tayong 64 na options na color para dito. So, para sa top of the line model lang yan. Then, ito naman po ating glove box. Ito ang ating view sa ating dashboard.
Very straightforward, napakalinis, napakaganda. Continuous yung flow ng ating mga monitor dito. So guys, dito pala sa ating rear view mirror, meron na tayong camera, built-in camera. So instead na mirror, may camera na talaga tayo sa likod na makikita natin yung actual na object sa likod. So ma-assist talaga tayo. Bukod pa yung pag nag-reverse tayo, may camera tayo dito, may camera tayo dito. Then guys, dito po sa taas, meron tayong sunroof. So, pwede natin isarado ng ganyan. Automatic siya. And then, buksan natin. Then, meron din tayong cover. Sarado natin pagkatapos. So, yun. Meron din tayong cover. Pag ayaw natin ng liwanag. So, yan yung sunroof natin. Guys, and then meron din tayong SOS. Ito guys, ginagamit ito sa mga emergency situation. Kapag nabangga tayo or may kailangan natin ng assistance, pindutin lang natin to. Automatic, tatawag na to sa call center ng Mitsubishi para i-assist tayo kung ano man yung nangyari sa atin. Punta naman tayo dito sa second row ng ating Destinator. Yan, syempre, naka-leather wrap pa rin tayo dito. Meron tayong tray, table tray, cup holders dito. And then, dito on the middle, may makikita tayong control para sa ating aircon blower dito sa second row at third row. Yan, pwede nating i-on, i-off, and then syempre meron pa rin tayong mga charging port dito sa gitna. And then guys, kagandahan, meron pa rin tayong ambient lighting dito on the side. And meron tayong aircon vent dito on both sides. Then grab handle. Yan. So guys, napaka-komportable dito sa second row ng ating Destinator. Napakaluwag. Actually, pwede nating adjust yung upuan nito, forward and backward. So depende sa position na gusto nyo. Pwede nating i-adjust ng ganito yung seating position natin. Tapos meron siyang mga pocket dito. Yan. Then syempre, hindi mawawala yung center armrest. So, hindi natin mababa dahil naka-plastic pa siya. And then, meron to, syempre, para sa mga child seat natin, pwede natin i-mount dito sa mga ISOFIX natin. So, guys, itry naman natin kung ano nga ba meron dito sa third row ng ating Destinator. Pagpapasok pala tayo dito sa third row ng Destinator, i-fold lang natin to or itatambol. Then, napakadali pumasok, napakaluwag. Yan, so ito guys, yung feeling natin dito sa third row ng ating unit. So, hindi pa rin naman tumatama yung tuhod ko dito. At syempre guys, pwede pa rin nating i-adjust to. Yan. Yung sandalan para mas komportable tayo umupo. So, may aircon vent pa rin dito. Hindi tayo maiinitan. May mga cup holder dito. May charging port dito. So basically, komportable pa rin actually mas maganda yung seating position dito compared dun sa mga Montero unit namin. So mas maluwag, mas komportable, and actually na-test drive na namin ito sa planta ng Mitsubishi. Dito ako umupo sa third row, okay na okay pa rin talaga. So perfect ito sa malalaking family, kahit adult yung umupo dito, malalaking tao, pwede pa rin. So ito yung feeling dito sa third row. So, itatackle naman natin kung ano nga ba yung mga safety features na itong Destinator GT variant natin. So, unang-una guys, meron itong forward collision mitigation, meron ditong adaptive cruise control, merong connected car services kapag kailangan natin ng mga assistance in case of emergency, meron tayong blind spot warning, rear cross traffic alert, and then yung mga basic natin na ABS, EBD, meron tayong multi-around monitor, meron tayong reverse camera, at napakadami pang iba. So, sa safety features pa lang guys, sobrang sulit na. At 6 pala ang airbags nito. Merong knee airbags, front airbags, and curtain airbags. So, doon pa lang sa mga safety features na to guys, talagang sulit na to. So guys, nandito tayo ngayon sa loob ng ating Mitsubishi Destinator GT variant. So, ito yung top of the line model natin. So, ngayon, i-experience natin yung first hand na handling netong ating Destinator, kung gaano ba siya kaganda, kung ano nga ba yung mga features niya, ano nga ba meron dito sa loob, itatackle natin yan lahat. So guys, unahin natin dito sa visibility natin dito sa ating cockpit.
So, dito sa ating windshield, napakaganda, napakalaki niya. So, hindi tayo mahihirapan and nami-minimize natin yung blind spot dahil maliit lang ang ating pillar and then nasa bandang labas na talaga siya. Isa rin sa napansin ko pala dito sa ating Destinator, napakatahimik niya. So, hindi natin naririnig yung mga ingay sa labas, yung mga ingay ng jeep. Hindi natin masyado naririnig dahil maganda ang pagkakabuild na itong ating Destinator. So, napaka-komportable i-drive. Walang distraction sa mga ingay. So, isa yan sa mga napansin ko dito sa ating Destinator. Itong ating Destinator ay naka-premium Yamaha speakers tayo. Kaya talagang hindi mo na kailangan i-upgrade itong sound system mo. Dahil dito pa lang sa mga stock na speakers natin, worth it na talaga siya. Then guys, dito sa ating dashboard, mapapansin natin na napakalinis, napaka-premium looking. And then mapapansin natin guys na naka-soft padded leather wrap na tayo dito sa ating mga dashboard. So, hindi siya mukhang cheap, hindi siya tinipid talaga ng Mitsubishi. Napakaganda. So, quality talaga guys yung ating dashboard. At isa sa nagpaka-premium dito sa ating dashboard, itong 12.3 infotainment system natin. So, capable na ito mag-play ng Android Auto and Apple CarPlay. So, mananavigate natin ng maayos or mas madali, hands-free ang ating infotainment at yung navigation system natin. And then guys, dahil Mitsubishi Destinator GT variant ito, makikita natin meron tayong sunroof. So, kagandahan ng sunroof, premium feels at may enjoy ng buong family natin yung cabin ng ating Destinator. Especially kapag napunta tayo sa malalamig na lugar, mga Baguio or Tagaytay, talaga may enjoy, especially ng mga kids nyo. Para naman dito sa ating air condition system natin. Ito guys, personal experience ko to. Marami naman akong sasakyan na nasakyan. Pero itong Mitsubishi Destinator natin, napakalamig, napakatulis ng aircon niya. Kahit one lang yung blower, talagang nanunuot na sa mga balat natin yung lamig. Yan. So, may Nano EX tayo. So, pinaprevent natin yung mga bacterial na pumasok dito sa ating unit. And then, yan, may mga dual zone climate control na tayo dito sa ating air condition system. So, additional feature ng ating Mitsubishi Destinator, kapag nalobat yung mga mobile phone nyo, mga iPhone nyo, ilapag nyo lang po dito guys, automatic magcha-charge na siya. So, meron tayong wireless charging para dito sa ating Mitsubishi GT variant. And guys, don't worry kapag napadpad tayo sa mga muddy or mga malulubak na daan or basa or winding road, meron tayong 5 different modes para dito sa ating Mitsubishi Destinator na mamamaximize natin or mayu-utilize natin itong features na to. Dito sa ating steering wheel, on the left side, ito yung mga controls natin para sa audio, controls natin para dito sa 8 inches digital meter cluster natin. And then on the right side guys, kagandahan dito sa ating Destinator GT, meron na tayong adaptive cruise control. So yan guys, nagagamit natin ito especially kapag nasa highway cruising tayo, continuous driving, makakapag-drive tayo ng maayos. And kagandahan sa adaptive cruise control, kapag may huminto sa harap natin na sasakyan, automatic mag-a-apply ng brake assistance ang unit. So, nape-prevent na ito yung mga unnecessary accident natin sa kalsada. At guys, syempre, meron tayong forward collision mitigation, parang isang sensor lang din naman siya. So, kapag may biglang huminto sa harap mo, mag-a-apply ng brake assistance ang unit ng ating Mitsubishi Destinator. Then, isa din sa features nito, yung turning radius guys, sobrang ganda. Parang hindi SUV yung turning radius niya dahil meron lang tayong 5.4 mm na turning radius na magagamit natin sa mga tight spaces, especially sa mga masisikip na daan, na mga eskinita. Kung kailangan yung mag-U-turn, hindi tayo sasakop ng malaking spaces. And then guys, para dito sa monitor naman, yun nga, kung napadpad tayo sa mga masisikip na daan, magagamit natin yung multi-around monitor. Yan. So, makikita natin yung iba't ibang mga view ng ating sasakyan. Yan. Tapos, guys, para sa ating rear view mirror, hindi na pala siya mirror, monitor na siya guys. So, actual na nakikita na natin yung mga sasakyan na nasa likod natin. So, kagandahan yan guys, parang built-in dashcam na siya pero hindi siya nag-record.
magagamit natin yan talaga sa pagdadrive natin, especially dito sa Metro Manila. Isa sa napansin ko dito sa ating Mitsubishi Destinator, walang lag yung shifting ng kanyang gear. So, not like doon sa Expander o ibang mga unit natin, medyo ramdam mo pa yung shifting ng gears. Pero dito sa ating Mitsubishi Destinator, halos wala na tayong maramdaman. Napaka-smooth ng biyahe natin. Napakadaming vital information na makikita natin dito sa ating monitor. Yan, so iba-ibang mode. So explore na lang din natin pag na-test drive na tong ating Mitsubishi Destinator. And then kagandahan guys, naka-digital meter cluster na rin tayo. So fully digital na siya. Pwede natin iba-ibahin yung mga settings, yung mga mode niya, depende sa mood nyo. And guys, kagandahan pala dito, meron tayong ambient light na may 64 colors na pwede nating i-customize, depende sa ating mood or depende sa occasion na kung anong meron tayo ngayong araw na to. So pwede natin siyang i-set up dito. Yan guys, so makikita natin. Then hindi lang siya visible ngayon dahil maaraw and then nakabukas ang ating sunroof. Pero pag gabi, mas ma-appreciate natin siya. Nakasakay pala yung mga kids ko. So, makikita natin na napakaluwag ng second row at third row seat ng ating Destinator. So, kahit mga adult, mga full-size adult yung nakasakay sa third row, komportable pa rin silang makakaupo doon kahit long drive guys, promise. Actually, mas maluwag pa yung third row seat nito compared dun sa Montero and Expander natin. So, mas pinagbigyan ng pansin ng ating Mitsubishi yung comfortability ng ating mga passenger. Guys, wag naman po sana mangyari just in case na magkaroon ng emergency. Meron tayo ditong SOS button na in an instant pwede natin siyang pindutin just in case na magkaroon ng emergency. So automatic natatawag yung ating unit sa customer service ng provider para magbigay ng immediate assistance kung kakailanganin natin. Yan. So guys, ang overall first-hand experience natin para dito sa ating Mitsubishi Destinator, especially dito sa GT variant, talagang kinarga lahat ng pwede ikarga dito. Yung features niya, yung safety features, 6 yung airbags, may FCM, forward collision mitigation, merong adaptive cruise control, blind spot warning, multi-around monitor, SOS. So, once na nasa emergency kayo, pwede kayong tumawag anytime. And para naman sa itsura niya guys, talagang napaka-futuristic. Kumbaga, parang dinala ka sa 2050 na sasakyan. Then, para dito naman sa comfortability natin dito sa loob, sobrang na-appreciate natin yung design niya, yung premium feels niya dahil combination siya ng black and burgundy. So, mostly pang top of the line colors lang talaga tong ganitong combination na color. And then, para dito naman sa mga information display natin, napakaganda, napakaraming vital information talaga na makikita natin dito na makakatulong sa atin habang nagda-drive tayo. Yan guys, tapos may wireless charging, hindi mo na kailangan gumamit ng wire, and then naka-wireless Android and Apple CarPlay na rin tayo. And then especially itong sunroof, talagang ma-enjoy ng mga bata at syempre tayo matatanda, ma-enjoy din natin pag nagbabiyahe tayo, naglo-long drive tayo. So guys, ang presyo pala natin para dito sa top of the line, ipa-flash ko na lang dito sa screen pati yung GLX at GLS model natin para magka-idea kayo. So yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood ng ating video. So ito guys, hindi to bias. First hand experience talaga natin itong nire-review natin. So please like, comment, and share nyo yung ating video na to para mas marami pang makapanood ng ating video. Okay. So yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. So how was your driving experience here in Mitsubishi Destinator? See? Good. Good? Yeah. What else? And also to buy this one here. Let me show you. Which one? This one. Don't drop, Zia. Okay. So, ano pinaka nagustuhan mo, Si? Sunroof. The sunroof. Yeah, then the back there. But there's 3 seats. Yeah. So spacious, right?
They can play like You can play on the third row. what the? Third row, the last row. Yeah, they can play there. Okay, so yun yung experience ng anak ko naman. So yun lang guys, thank you. So para sa mga mag-i-inquire sa presyo ng ating Destinator, kontakin nyo lang ako para maibigay ko yung full details ng ating promo. So guys, ito lang naman yung ating munting video para sa Mitsubishi Destinator. Kung nagustuhan nyo yung ating video guys, paki-like and subscribe na lang din. And comment kayo kung ano nga ba yung pinaka-highlight features na nagustuhan nyo para dito sa ating unit. So again, this is Aisan Diaz, your Mitsubishi sales agent dito sa Mitsubishi Abad Santos, Manila. See you!